posibilidad na hindi na gumising yung asawa. At gipit na rin kayo sa pera. Ayaw kong sabihin sa inyo ito. Pero sa pagkakataong ito, na-advise namin ang euthanasia. Ano yun, Dok? Mercy killing. Ang ibig sabihin nun, i-injection na namin ang iyong asawa para tuluyan na siyang mamahinga. Papatayin niyo ang asawa ko? Sa kaso niya, hindi na yung kasalanan. Hindi siya mamamatay. Mabubuhay siya, Dok. Magigising siya! Huwag kayong magagalit. Sinasabi ko lang mga options nyo. Nangako kami na hindi namin iiwan ang isa't isa. Kahit anong mangyari. Kahit na hanggang sa huling hininga niya, hindi ko siya pababayaan. Nakomatose nga si Adelaida dahil sa nangyari. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Antonio, bagamat labis na nahihirapan sa kalagayan ng asawa. Hindi. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Gusto mo ipaghain kita? Hindi na. Mga bata. Naku, kanina pa tulog. Salamat at naantabayanan mo sila. Kumusta nga palang ate? Nasa ospital. Wala kang kasama kaya babalik agad ako eh. Alam mo bang kinausap ako ng doktor kanina? Sinabi niya sa akin yung tungkol sa mercy killing. Alam mo ba ang tungkol doon? Oo. Anong sabi mo? Alam mo, Badet, hindi ko pababayaan ang ate mo. Baka pag hinayaan ko mangyari yun, baka multuhin pa niya ako. Alam mo, yung ate mo, napakalakas. Bilib ako. Kahit na nakapangasawa siya na isang katulad kong walang kwenta nandiyan pa rin siya. Nandiyan pa rin siya. Alam mo, ang lahat ng ito sa kanya. Lahat ito sisiw sa kanya. Niwala ka. Alam kong kaya yan ni ate. Kaya alam kong kaya mo rin, kuya. Nanalig si Antonio na gagaling pa si Adelaida. Hanggang sa... Dok, ang pasyente. Dok, ano nangyari? I'm sorry pero patay na inyong asawa. Hindi ko pwede yun. Nakuma lang ho siya, Dok. Hindi ho siya patay. Alam namin, pero tumigil na siya ng paghinga. At wala na kaming magagawa. Pagdasal na lang natin siya. Dok, gawan niyo ng paraan, Dok.